online. So, hello po. Para po to kay Jillian. So, paano nabago ni Doc Annalyn ang buhay mo? Actually, sobra-sobra po yung impact sa akin ng character ko na si Dr. Annalyn Santos. Siyempre, sobrang dami ko po kasi natutunan eh. Lalo po sa mga kasama ko. Ayan silang lahat po, everyday nakakausap ko sila sa taping, humingi ako ng advices. So, ang dami ko pong natutunan bilang isang artista and bilang isang tao dahil kay Dr. Annalyn. Ayun. And thank you. So, eto last na. Pwede mo ba i-share sa amin yung biggest challenge na tumatak sa'yo at yung happiest memory na babaunin mo sa pag-end ng show? Biggest challenge. Siguro po kasi yung character ko talaga, challenging po talaga siya. I mean, youngest doctor po siya sa buong Pilipinas. So, naging challenge po talaga na kailangan aralin ko lahat ng medical terms. Kailangan po tama lahat ng ginagawa ko sa set dahil may mga nakabantay ng mga doktor. Happiest memory, sa buong 2 years, sobrang happy ko kasi sa buong 2 years dahil po sa mga kasama ko. So hindi ko alam po ano yung happiest memory ko, parang buong 2 years dahil po sa kanilang lahat. Thanks, Jillian. Thank you. Congrats ulit. Yeah, thank you so much, Miss Jade. And the next naman po will be Mr. Dondon Servino of Abante News Online. Ayan, magandang hapon. Diyos ko, lamig ng studio. And then yung question ko for, of course, for Carmina, Richard, Dina, and Miss Pinky. So, sana iba-ibang sagot Hindi, hindi naman. Hindi, sa tingin nyo, kasi ang dami nyo ng shows na nagawa di ba? Parang hindi na nga rin halos natin mabilang kung ilang teleserye na nagawa niya. Pero ano sa tingin nyo yung parang unique ingredient ng abot kamay na pangarap, kaya umabot siya ng ganito katagal. Parang 2 years or more than 2 years, di ba? Ayun, yung first question. I-follow up ko na rin sa character nyo. Ano ba yung natutunan nyo sa character nyo? Mauna na ako. Sige. Yan, Yung may mas mauna natutunan ako. sa character. Oo, bago ako maubusan ng sagot. So, for me, Moira Tanyag was such a break. Kung ano-anong klaseng mga emosyon ang naramdaman. In fact, 6 months into the show, doon ko lang nalaman na hindi pala totoong anak namin ni RJ, si Zoe. Pero the whole time, nung inuumpisa namin, syempre, The Wronged Wife ang aking drama. Ang takeaway ko po dito is yung nabuo pong pagsasamahan naming lahat. I think what's different from this show is how long it lasted. Alalahanin natin, everyday po ito, Monday to Saturday. Yes, oo. Hindi lang siya yung pangkaraniwan na Monday to Friday na show. So, one of the longest running, Miss Ali, tama po ba ako? Longest running afternoon series. Sa era na to, talagang ang haba na nito Yes. Nahabaan ka ba? Hindi, sanay tayo ng mga habang teleserye dati. Pero Yes. ngayon, iniiksiyan na nila, di ba? So, Yes. ito yung pinakamahaba so far sa era Yes. na. And in modern times ngayon na amin natin, may streaming na rin tayong katapat, may Yes, mga oo. online. So, hindi mo talaga mababaliwala ang success. And I think the ingredient of the success was the believability of the characters. Ayan. I think yung casting po, yung pagka-believable ng ating mga doktor, mga nurse, tapos yung growth nila as their character, believable din po. Like Miss Mina from No Read, No Write, hanggang sa naging successful businesswoman na siya. Ganon. So parang everybody may growth po yung character. Pero ikaw, ano bang natutunan mo sa dalawang characters mo? Tumambling, wushu, mag-Chinese, tumira sa farm, wala akong maalala, Your Honor, yan, yung mga ganyan. Mag-swimming sa Imbornal, mga ganyan. Kasi hindi, I'm thankful, I'm very, very thankful to GMA and all the creatives. Naiyak na ako, na binigyan nila ako ng ganitong pagkakataon. Okay. Alam niyo na ngayon kung bakit nauna si Ate Pinky magsalita. Sumagot na po siya para sa aming lahat. Ano ba yung sasagot namin? Sinagot mo na lahat? Ay, iyak mo na lang! Ay, okay.
Sorry, joke lang yun. Go, Miss Dean. Ako naman, unang-una, what makes, isa-isa kasi ang dami kong tanong, what made this show different is because it tackled so many things. Yes. So it tackled the mother-daughter relationship. Iba-ibang klaseng mother-daughter. Yung si Moira at saka si Zoe, lahat gagawin niya to protect her daughter. Ganon din naman si Giselle, iba naman yung naging mother-daughter relationship kasi pinamigay niya nung una and then na-realize na mali. So, nung nagkabati na sila, gagawin niyang lahat but it was too late. And then of course, mother-daughter ni Lynette at saka ni Annalyn. Sa tingin ko, sa tatlong relasyon ng mother-daughter relationship, maraming nakapulot ng aral at maraming nakapag-relate. One very important factor that I learned about this show is lahat tayo may pangarap. Pero sa gusto mo at sa ayaw mo, lahat ng pangarap mo ay kakabit ng mga mahal mo sa buhay. Lahat ng makamit mong pangarap, lahat ng hindi mo makamit na pangarap, apektado yung mga mahal mo sa buhay. So katulad ng buhay ni Giselle, pinibigay niya yung anak niya dahil gusto niya magpatuloy ng pag-aaral, gusto niya maging negosyante and all that. Pero nakalimutan niya na may anak siya at sa ayaw at sa gusto niya, kakabit yun ng pangarap niya. Hindi mo pwedeng tanggalin. Ganon din kay Lynette, pangarap niya na magkaroon siya ng doktor na anak, maging maginhawa sa buhay. Pero kakabit ng pangarap niya ay yung buhay ng anak niya. Ganon din kay Moira, all she wanted was to protect her family and keep it intact. Pero kakabit doon, nahawa din si Zoe. Nadamay si Zoe sa lahat ng kaguluhan niya. So lahat tayo, maabot natin ang pangarap kung meron tayong perseverance, kung nasa tama tayo, kung tama ang pag-abot natin sa pangarap natin, wala tayong tinapakan, wala tayong sinaktan na tao, malinis at magiging masaya tayo na nakamit ang pangarap. Pero kung nanakit tayo ng tao, gumawa tayo ng masama, ng krimen para makamit makamit mo man ang pangarap mo, hindi ka magiging masaya. At makikita niyo yan towards the last few days of this show. Yes, yes. Makakamit ang pangarap pero empty siya. Hindi niya magugustuhan because that's already the lesson. Hindi lahat ng pangarap magiging masarap ang pagkakamit ng pangarap kung hindi maayos ang pagkakakuha. Yun ang natutunan ko. And because of that, marami kaming na-touch na tao, maraming na-touch na buhay, maraming nakarelate. Kahit na sa father-daughter relationship, iba-ibang father-daughter relationships din na nakita niyo. With RJ and Annalyn, RJ and Zoe. Sino kayong asawa ko si Tonton? Kasi tinanggal ka agad eh. Si Eric at saka si Justin, di ba? Kumbaga, hindi lang mother-daughter relationship ang nakita ninyo, father-daughter relationship. So, I'm sure maraming nakarelate. Yun ang natutunan. Pero ikaw, Miss D, personally, ano ang natutunan mo sa character mo? Yun, ang natutunan ko sa character ko na like, halimbawa, there was one time that I could have gone to the village sa Australia. I was asked to do a TV series with Mel Gibson. Ay? The title was East of Eden. Chance ko na yun, but the deal was, dapat doon nakatira yung mga anak ko. Hindi ako pinayagan ng asawa ko na nadalhin yung mga anak ko. So, I forwent that offer because I chose my kids. Okay. Yun yung sinasabi ko. Sa bawat pangarap, kakabit yung mahal mo sa buhay. Kung pinili ko yung Australia, malamang Hollywood star na ako. Correct, oo. Pero I'll be empty because my kids won't be with me. So, no regrets kahit give up? No regrets because I chose my family. I chose my kids. So lumaki yung mga anak ko sa piling ko, naging hands-on mama ko, lahat-lahat. Lahat ng paghihirap na dinanas namin nung naging single parent na lang ako, dinanas namin together. And I will always cherish doing that all over again because doon kami naging close ng mga anak ko. Kasi we did things together. Hindi kami tumayong mag-isa. So even now, yung mga pangarap ng mga anak ko, kasama ako. They tell me, Mama, I want this. I want this is my dream. This is my plan. Can you help your children also achieve their goals? Okay. You're there to guide. So ngayon kung i-offer ka ulit ni Mel Gibson movie, Baka pwede na. Pero I have to tell my husband that we're going to live in Australia. pero sayang na. Pero no regrets, maganda, masaya ka naman Yes. ngayon. Na-bless naman ako dito at nagpapasalamat din ako sa GMA because they gave me so many wonderful shows. Not to mention na rin yung long time running talk show ko. So, I'm very thankful to GMA for always giving me good shows. Oo, yung talk show mo nun, di ba? At sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa akin.
Kasi kung wala sila, wala din ako. Thank you very much, Miss. Ayan. Si Fermina. Meron.